Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadapli sa bintana ng maliit na bahay ni na Mike at Daria. Sa loob, nakaupo si Mike sa kanilang lumang sofa. Tila mabigat ang kanyang mga balikat sa mga iniisip. Daria, minsan natatakot ako eh. Bakit naman, mahal? Natatakot ako na balang araw, baka magsawa ka sa ganitong buhay. Alam mo naman, promo dicer lang ako sa mall. Hindi ko man lang maibigay sa iyo ang magandang buhay na deserve mo. Inilapag ni Daria ang kutsilyo at lumapit kay Mike. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ng mga kamay ng asawa. Mike, pinalaki ako ng mga magulang ko na may takot sa Diyos. Yun ang kinalakihan ko. Itinuro sa amin ng pag-aasawa ay isang sagradong kasunduan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa kanila. Pero Daria... Shh! Alam mo ba kung bakit kita sinagot noon? Hindi dahil sa pera o sa posisyon. Nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Yun ang mahalaga. Unti-unting gumaan ang ekspresyon ng mukha ni Mike. Hindi ako makapaniwala na napangasawa kita. Hindi ako nagsisisi. At ako rin. Kaya may plano ako. Hanggat maaari, wag muna tayo mag-anak para makapag-ipon tayo. Para makapagtapos ang isa sa atin. Anong ibig mong sabihin? Kapag nakapagtapos ako, ikaw naman ang pagtatapusin ko. Ang pag-asenso sa buhay, sinasamahan ng sangkatutak na tiyaga at pasensya. Kaya makakaahon din tayo. Mabuti ng paghandaan natin na magiging kinabukasan ng pamilya natin, Mike. Niyakap ni Mike ang kanyang asawa. Ang kanyang mga matay namamasa. Salamat, Daria. Salamat sa pagtitiwala. Sa labas ng bintana, patuloy ang pag-ihip ng hangin. Dala ang pangako ng bagong umaga para sa mag-asawa. Kinaumagahan, habang nilalamon ng init ng araw ang mga kalye ng nayon. 2 dila ang abala sa pag-uusap sa tindahan ni Aling Tess. Tila walang pakialam sa panahon. Patuloy ang kanilang kwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi naman dapat pinag-uusapan. Ay, naku, napansin mo ba yung lumang bahay sa tapat ni Daria? Ay, oo naman. Ilang pamilya nang umalis doon. Para bang may sumpa? Ay, totoo! Wala talagang tumatagal doon. May nakapansin nga na sa tuwing hating gabi, aba, may naririnig daw na kakaibang ingay. Ay, nako, mabuti na lang. Hindi nahawaan ng sumpa si na Mike at Daria, no? Nako, binibiyaan siguro sila ng Diyos. Ay, speaking of Daria, hindi mo ba napapansin? Hating gabi na siya umuuwi. Oo nga. Eh kasi naman, isa siyang crew sa fast food chain sa bayan. Biglang dumating si Daria. May dalang basket para sa bibilhing panluto. Agahan ng chismis, ah. Ay nako, Daria, hindi naman chismis to, no? Concern lang kami kasi hanggang hating gabi ka nagtatrabaho sa bayan. Ang taong sinungaling, nagkakalat ng kaguluhan. At ang mapanirang dila, naghihiwalay ng matalik na magkaibigan. Naku, grabe mo. Grabe. Eh, concern lang naman Naku naman. Ang chismis nagdudulot yan ng hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng relasyon. Kaya huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Ang lahat ng inyong sinasabi ay nararapat na makatulong at ikabubuti sa mga nakikinig ayon sa kanilang pangangailangan para naman pakinabangan ng mga nakakarinig. Grabe ka naman. Panira ka agad. Sumama ka kaya sa akin sa bayan at maghanap ka ng trabaho. Magsipag kang magtrabaho para umasenso. Huwag yung magsipag ka sa pagkakalat ng chismis. Kaya hindi kayo mayaman eh. Tumahimik sa tindahan. Si Binang ay napatungo at nahiya.
Si Tess ay nagkunwaring abala sa pag-aayos ng paninda. Si Daria ay tahimik na namili ng kanyang mga kailangan. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bigat sa hangin na hindi kayang burahin ng init ng umaga. Nang sumunod na araw, habang naglalakad si Daria patungo sa kanyang trabaho, may tumatakbong yabag na nagmamadaling hakbang ang narinig niya sa kanyang likuran. Si Binang, hingal na hingal at pawisan. Hinahabol siya. Oh, Dario! Sandali! Bakit? Kasi gusto kong humingi sana ng tawad sa inyo tungkol sa kahapon. Natamaan kasi ako sa sinabi mo. Totoo naman puro chismis lang ang alam ko. At least alam mo. Kaya nga gusto ko sana magbago. Tigilan ng chismis. Para kasing katikitin ng dila ko. At least sinubukan mo. Pero, ito lang yung maipapangako ko, ha? Hindi kita pagchichismisan. Never na. Pero yung ibang tao, ay nako, hindi ko kaya. Kung itutuloy mo yan, hindi mo pa rin mapipigilan ang ganti ng bawat salitang walang kabuluhang bibitawan mo. Ay, naku, bakit ka ba ganyan magsalita? Para kang galing sa seminaryo. Ang dami mong alam na nagpapakonsensya sa akin. Ikaw na ang idol ko. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang. Sige na nga, baby step muna ako ha. Unti-unti. Una, ikaw muna. Ang hindi ko ichichismis. Tapos pag nasanay na ako, iba naman. Parang diet lang, di ba? Hindi kasi pwede biglaan. Ang kati-kati ng dila ako. Dami kasi mga nakuha naman na pwede kimarites. Kung yan ang paraan para magsimula ka. Ay, payakap mo. Thank you sa pag-iintindi sa akin, ha? Kahit minsan, nasama ng ugali. Walang anuman. Basta tandaan mo lang ang sinabi ko, ha? Oo naman, promise ko yan, ha? Alis na ako. May nag-text sa akin May importante daw akong gagawin. Ay! Sorry, nadapa ako. Bye-bye! Napailing si Daria habang pinapanood si Binang na tumatakbo palayo. Alam na mahaba pang landas ng pagbabago para sa kanyang kaibigan. Ilang araw ang lumipas. Matapos ang pag-uusap ni Daria at Binang, tila may pagbabago nga sa kilos ng binabae. Bumabati na ito kay Daria tuwing makakasalubong niya ito. At kapag nasa tindahan ni Tess ay hindi na siya nakikihalubilo sa mga tsismisan. Ngunit isang mainit na hapon, habang naglilinis si Daria ng kanilang bakuran, isang malaking ingay ang yumanig sa katahimikan ng kanilang lugar. Isang malaking truck ang pumarada sa tapat ng lumang bahay. Agad na lumabas si Binang mula sa katabing bahay, matay nanlalaki sa excitement. Ma'am Daria! Ma'am Daria, tingnan mo! Ano na naman? May bagong lipat sa lumang bahay. Tingnan mo, ang daming mga gamit. Naku, may malaking freezer! Maraming kargador ang nagsimulang magbaba ng mga gamit, kabilang na ang isang malaking industrial freezer. Isa, dalawa, tatlo, apat na freezer! Grabe! Ano kayo nilalagay dyan? Ice cream store kaya yan? Oh, ang mata mo, nangangati na naman. Ang dami na namang naglalaro sa isip mo. Curious lang ako, no? Sino kaya sila? Titira ba't sila sa malaking bahay na yan na isinumpa? Oh, akala ko ba hindi ka na magchichismis? Hindi naman to chismis, no? Observation lang. Saka concerned neighbor lang ako, no? Di ba dapat kilala natin ang mga kapitbahay natin? May lumabas na misteryosong babae mula sa truck. Nakaitim itong damit. Ay! Ang ganda niya! Parang artista! Pero bakit nakaitim? Baka byuda? Binang,
Okay. Tahimik na ako. Hindi na ako magchichismis. Hindi mo na talaga naisip kung bakit Fraser ang dala nila. Hindi ko lang talaga maisip yun. Tsaka bakit pa dito sa may bahay na isinumpa? Binang, ang usapan, Oo na. Hindi na ako magchichismis. Mamaya na lang ako babalik. Magtatanong na lang ako kay Aling Tess kung may alam siya tungkol sa... magtatanong na lang ako kung may bagong stock ng sabon. Yun na lang gagawin ko. Hindi na ako magchichismis, no? Pero talaga, ano kaya meron? tumakbo papalayo si Binang habang si Daria ay napabuntong hininga. Pinagmamasdan ang patuloy na pagbababa ng mga gamit sa misteryosong bahay. Mula nang dumating ang misteryosong kapitbahay, tila may ibang hangin na dumadaloy sa lugar. 3 araw ang nakalipas, ngunit ni anino ng mga bagong lipat ay hindi makita ng mga tao. Tanging mga ilaw na nagliliwanag sa gabi ang nagpapatunay na may tao sa loob ng bahay na dating tinaguriang isinumpa. Gabi na, sa loob ng kanilang bahay, nakahiga sina Mike at Daria sa kama, pero gising pa rin. Daria, gising ka pa? Oo, hindi pa ako inaantok. Napansin mo ba? 3 araw na silang nakalipat. Pero ni minsan, hindi pa sila lumalabas. Baka nag-aayos lang ng bahay. Pero kahit pantawid gutom man lang wala. Hindi ba dapat bumibili sila ng pagkain? May dala siguro silang stock. Saka yung mga freezer. 4 na malaking freezer. Para saan kaya yun? Hindi kaya negosyante sila? Baka may plano silang magtindahan dito. Pero bakit hindi man lang nagpapakilala sa mga kapitbahay? Saka bakit sa ganitong lumang bahay pa? Hayaan mo na lang. Baka may dahilan sila. Hindi ka ba natatakot? Kakaiba kasi. Wala namang dapat na ikatakot eh. Basta may pananampalataya tayo. Ay, sana nga. Sige na, matulog na tayo. May pasok ka pa bukas. Sa labas, may mahinang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto mula sa kabilang bahay. Pareho silang napatigil sa pakikinig, pero walang sumunod na ingay. Narinig mo yun? Oo, pero hayaan mo na. Sige na, matulog na tayo. Pinatay ni Daria ang ilaw sa tabi ng kama. Sa dilim, tanging ang mahinang liwanag mula sa kabilang bahay ang tumitindig sa kadiliman hanggang sa ito naman ay unti-unting nawala. Ang katahimikan ng gabing yun ay tinuldukan ng pagsikat ng araw. Ngunit hindi pang karaniwan ang umagang yun. Isang nakakikilabot na sigaw ang yumanig sa buong nayon. Nagpalipat-lipat sa mga pader ng mga bahay hanggang sa gumising sa lahat ang nakabibinging sigaw ni Aling Mitring. Sa harap ng bahay ni Aling Mitring, ang anak ko si Jenny, bakit ganito ang ginawa sa kanya? Ano pong nangyayari, Aling Mitring? Ang anak ko, ang tiyan niya winakwak. Kinuha ang sanggol. Aswag ang gumawa nito. Dumating si Daria kasama si Mike. Nagkatinginan ang mag-asawa. Sa loob po ng bahay ninyo? Oo, kagabi. Natutulog siya sa kwarto niya. Pagkatapos. Mga sir, ma'am, pakiusap lang po. Lumayo po kayo sa crime scene. Ang anak ko. Naku, Daria. Katulad ito ng mga kwento ng lola ko. Aswang kumukuha ng mga sanggol sa tiyan na buntis. Baka naman masamang tao lang na may galit sa kanya. Yun ang may kuha. Uy, grabe naman. Masahol pa sa adik ang gumawa niyan. Hindi gagawin niya ng tao kundi aswang yon, malamang. Tama ka nga naman, Daria. Sinong matinong taong gagawa noon? Ang wakwakin ng tiyan at kunin ang lamang loob ng buntis at ang sanggol.
Ay, may nakita raw pong anino kagabi sa bubong? Aswang! Aswang ang pumatay sa anak ko! Aswang yun! Hindi kaya may kinalaman. Huwag tayong mambintang ng walang katibayan. Pero Daria, simula nang dumating ang mga bagong lipat, hindi ba't kakaiba na ang mga nangyayari? Kaya nga, di ba? Tsaka yung mga freezer nila, Diyos ko, nakita ko yun. Mga ma'am, sir, huwag po tayong magpakalat ng chismis. Iniimbestigahan pa po namin ang kaso. Dapat patalsikin ang mga aswang dito. Hindi na tayo ligtas dito. Aling Mitring, kailangan niyo po munang kumalma. Hayaan nating mag-imbestiga ang mga pulis. Paano ko kakalma? Ang anak ko, ang apo ko patay na. Winakwak ang tiyan, kinuha ang sanggol. Sino pang gagawa niyan kung hindi aswang? Nagkatinginan ng mga tao. May takot at galit sa kanilang mga mata. Tara na, Daria. Wala tayong magagawa rito. Habang papalayo sina Mike at Daria, patuloy pa rin ang sigaw ni Aling Mitring. Sa di kalayuan, may nakabukas na bintana sa bahay ng bagong lipat. At sa loob ng ilang segundo, may anino na dumaan. Matapos ang kaguluhang nangyari sa bahay ni Aling Mitring, tahimik na naglakad pauwi ang mag-asawa. Ang dating mapayapang nayon na ngayoy nilulukuban ng takot at hinala. Sa loob ng kanilang bahay, hindi mapakali si Mike habang pinagmamasdan si Daria na naghahanda ng tanghalian. Daria, tungkol dun sa nangyari kay Jenny. Ano na naman yun? Natatakot ako eh. Hindi ba't panggabi ang trabaho mo? Kaya ko ang sarili ko. Pero papaano kung... May buntot pagi ako. Nakalimutan mo na ba? Regalo pa yan ng tatay ko. Oo nga. At hindi lang yun. Black belter din ako sa martial arts, di ba? Third dan pa. Oo nga. Pero iba to. Hindi ordinaryong taong kalaban. Kung totoo nga ang hinala nila. Aswang nang matatakot sa akin. Seryoso ko, Daria. Mag-iba ka na lang kaya ng trabaho. Yung hindi ka uuwi ng gabing-gabi. Ano ka ba? May habal naman na sumusundo sa akin. Si Mang Ben, kilala natin yun. O kaya, paano kung lumipat na lang tayo? Lumipat? Saan naman tayo titira? Kahit saan. Basta malayo sa lugar na to. Mike, libre tayong nakatira dito sa bahay ni Tia Elena. Nasa abroad siya. Ito lang ang pagkakataon nating makaipon. Pero kung delikado na rito, Makinig ka nga sa akin. Huwag kang magpaalipin sa takot. Kapag naging alipin ka ng takot, iikot ang buhay mo sa takot. pero Daria, Hindi ba napag-usapan na natin to? Maraming opportunity ang mapapalagpas mo kapag namuhay ka sa takot. Tulad nitong bahay ni Tia Elena. Malaking tulong ito para makaipon tayo. paano kung may mangyari sa'yo? Wala. May pananampalataya ako sa Diyos. May tibay ako ng loob. May buntot pagi ako. Marunong ako ng martial arts. At higit sa lahat, may asawa akong nagmamahal at nag-aalala sa akin. Ipangako mo sa akin. Mag-iingat ka. Pangako. At ikaw naman, ipangako mo rin sa akin na hindi ka magpapadala sa takot. Sige, susubukan ko. Maya-maya pa, may narinig silang kalabog mula sa kabilang bahay. Pareho silang napalingon sa direksyon ng ingay. Narinig mo yon? Oo, pero tandaan mong usapan natin, hindi tayo magpapaalipin sa takot. Sa labas ng bintana ng bahay, ang misteryosong kapitbahay ay tahimik na nakatitig sa kanila. Ang mga bintana nito'y parang may mga matang nagmamasid. Kinabukasan, 2 pulis na nakasibilyan ang dumating sa nayon. Sa kabila ng kumakalat na tsismis tungkol sa aswang,
kailangan pa ring sundin ang tamang proseso ng imbestigasyon. Nagsimula silang kumatok sa bawat bahay at nang makarating sa bahay ni na Mike at Daria, dala nilang bigat ng mga nakalap na kwento. Good morning. Pasensya na sa abala. Gusto lang po namin magtanong tungkol sa nangyari kay Jenny. Sige po, ano pong kailangan niyong malaman? Napansin ba ninyo ang kahina-hinalang tao o ingay noong gabi na yun? Wala naman po kami narinig. Pero Pero ano? May narinig kaming kalabog mula sa kabilang bahay. Sa bagong lipat, sir. Anong oras ito nangyari? mga 11:11 siguro ng gabi. Tungkol sa mga bagong lipat, may napansin ba kayong kakaiba? Hindi po sila lumalabas ng bahay. At marami po silang freezer na dinala. Fraser, Opo. 4 na malalaking freezer. may nakausap na ba kayo sa kanila? O wala pa po. Hindi po sila lumalabas. Biglang may kumatok sa pinto. Si Aling Mitring, namumugto ang mga mata. Detective! Dapat pong puntahan ninyo ang bahay na yon. Sigurado ako. Doon yung matatagpuan ng katibayan. Ginawa na po namin yan, pero wala pong sumagot sa aming pagkatok. Eh di lalong kahina-hinala yun, sir. Kailangan po namin ng search warrant para pasukin ang pribadong bahay. Biglang pumasok si Binanga. Hingal na hingal. Sir! Mom! May nakita po ako! May nakita ko kagabi! Ano yun? May lumabas sa itim na anino mula sa bubong nila. Parang lumipad-lipad. Kailangan natin ng concrete na evidence. Hindi pwedeng anino lang. Pero paano ang anak ko? Ang apo ko? Ginagawa na po namin ang lahat. Pero sa ngayon, wala po tayong sapat na ebidensya para... Pero yung mga freezer, bakit hindi nyo buksan? Kailangan ng court order para... Court order! Eh patay na yung anak ko! Patay na yung apo ko! Court order pa kayo ng court order, sir! Aling Mitring, kailangan pong sundin ang proseso. Tama si Daria. Sa ngayon, ang maipapayo namin sa inyo ay mag-ingat. Maglagay ng ilaw sa labas ng bahay. Huwag magpapagabi mag-isa sa labas. At kung may makita kayong kahina-hinala, tumawag ka agad kayo sa amin. Ito ang calling card. Aalis na kami. Walang hustisya! Walang hustisya! Lumabas ang mga pulis. Sa labas ng bintana, may anino na dumaan sa kabilang bahay. Ilang araw matapos ang imbestigasyon ng mga pulis, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa nayon. Isang umaga, habang nagwawalis si Mike sa kanilang bakuran bago pumasok sa trabaho, isang magandang babae ang lumapit sa kanilang gate. Si Tanya, ang misteryosong kapitbahay na ngayon lang nagpakita. Magandang umaga. Pasensya na't ngayon lang ako nagpakilala. Ako si Tanya, kapitbahay niyo. Magandang umaga rin. Ako si Mike. Mike, eto na ang kape mo. Hello po. Ikaw siguro si Daria. Narinig ko na may mabait na kapitbahay daw ako dito. Oo, ako nga. Kumusta ang paglipat nyo? Medyo magulo pa sa loob. Kaya nga hindi ako masyadong nakalalabas eh. Pero gusto ko sana magbigay ng peace offering. Nag-bake ako ng brownies. Hindi na po sana kayo nag-abala. Nako, hindi naman abala yon. Special recipe ko yan. Bakit ganyan siya makatingin kay Mike? Salamat Gusto mo bang pumasok muna para magkape? Nako, sa ibang araw na lang po. Meron po kasing dadalaw na supplier para sa negosyo ko. May negosyo kayo?
Oo, meron. Supplier ng frozen goods. Speaking of, baka gusto niyo mag-order. Special price para sa inyo. Tingnan namin Baka busy ka na, Tanya. May supplier ka pa, di ba? Oo nga pala. Babalik na lang ako. By the way, Mike, promodizer ka raw sa mall? Baka pwede mo ako matulungan sa pagpapromote ko ng mga products. Sige. Pag-usapan natin. Busy si Mike sa mall ngayon Baka sa ibang araw na lang. Of course, marami pa namang araw. I'll see you around, kapitbahay. Umalis si Tanya. Ang mga yabag ay tila lumulutang sa lupa. Ang sarap naman ito. Gusto mo bang tikman, Daria? Hindi. Hindi ako kumakain ng pagkain na hindi ko alam ang pinanggalingan. Ang dami mo namang arte. Ang bait-bait niya nga Mike, napansin mo ba kung paano kanya tingnan? Sus, ganun lang yun. Friendly lang. Biglang may malakas na kalabog mula sa bahay ni Tanya. Ano kaya yun? Mike, ipangako mo sa akin, huwag kang kakain ng kahit na ano mula sa kanya. Bakit naman? Magtiwala ka. May kakaiba sa kanya. Lalo na sa mga tingin niya sa'yo. Sa malayo, nakatingin si Tanya mula sa kanyang bintana. Ang mga matay kumikislap sa umaga. Pagkatapos umalis ni Tanya, tahimik na naghahanda ng hapunan sina Mike at Daria sa kanilang kusina. Hindi maalis sa isip ni Daria ang pangyayari kanina. Alam mo ba, 3 beses na pumunta dito si Tanya habang nasa trabaho ka. Ha? Bakit naman daw? May dala daw siyang brownies para sa'yo. Special batch daw. 3rd batch na ata yun this week. Mabait lang siguro talaga siya. Mabait. Mike, nakita mo ba kung paano siya dumating kanina? Naghihintay sa labas ng bahay natin. Alam niya ang time ng uwi mo. Coincidence lang siguro. Tapos alam mo kung ano pang sinabi? Gusto ka raw niyang samahan sa shop niya ngayong gabi pa. Para daw ma-visualize mo yung mga design. Hindi ka naman designer. Design? Oo, yung shop design na sinasabi niya. Pero Mike, kailan mo ba nabigay ang number mo sa kanya? Nung isang araw. Para sa business lang naman. Business? Mike, hindi ka ba natatakot? May namatay ng buntis dito. Tapos biglang may misteryosong kapitbahay na palaging may dalang pagkain para sa'yo. Nagsiselos ka ba? Oo naman. Sino ba namang hindi? Nakita mo ba yung suot niya kanina? Naka-red dress pa siya na hapit sa katawan niya. Hindi ko napansin. Sus! Lalaki ka, napansin mo yon. May kakaiba sa kanya, Mike. Yung tingin niya sa'yo parang... Parang ano? Parang gutom. Hindi yung normal na gutom, ha? Parang iba. Mike, ipangako mo, kahit kailan, huwag kang pupunta sa bahay niya, lalo na mag-isa. Pangako. Tsaka, bakit naman ako pupunta ron? Ikaw lang naman ang mahal ko. Talaga? Kahit may dalang brownies? Kahit anong klaseng brownies pa yan. Although, cute ka pala kapag nagsiselos. Bulero! Pinalo ni Daria si Mike, pero pareho silang natawa. Sa labas ng kanilang bintana, ang bahay ni Tanya ay tahimik na nakatayo sa dilim. Isang mapayapang umaga, naglalakad si Daria sa mga pamilyar na kalye ng kanilang nayon. Ngunit may kakaiba sa hangin. Isang malamig na pagtanggap na hindi niya nararanasan noon. Naglalakad si Daria sa kalsada ng kanilang nayon habang may mga batang naglalaro sa harap ng isang bahay. Magandang umaga! Jay! Romeo! Nene! Pumasok kayo sa loob ng bahay! Bilisan niyo!
Rinig na rinig ni Daria ang pagkandado ng pinto. Habang naglalakad, nakita niya si Aling Berta na nagwawalis. Magandang umaga po, Aling... Mabilis na pumasok si Aling Berta at isinara ang pinto. Sa kabilang bahay, si Mang Tomas naman habang nagdidilig ng halaman. Mang Tomas! Ayan na naman siya. Magsarado kayo ng pinto. Dalihan nyo, dali! Pumasok na tayo! Isang batang babae ang nakatingin kay Daria mula sa bintana. Lola! Si Ate Dar... Lumayo ka sa bintana! Isara mo yan! Bilisan mo! Tuluyan nang napatigil si Daria sa gitna ng kalsada. Sa di kalayuan, nakita niya si Tanya na nakatayo sa kanyang gate. May misteryosong ngiti sa kanyang labi. Kaya pala, ginawa mo to. Patuloy ang pagkandado ng mga pinto at pagsara ng mga bintana habang naglalakad si Daria pabalik sa kanilang bahay. Sa likuran niya, tumatawa ng mahina si Tanya. Matapos ang malamig na pagtanggap ng mga kapitbahay, bumalik si Daria sa kanilang bahay. Ang kanyang puso ay mabigat. Hindi niya inakala na ang mga taong dating nakangiting bumabati sa kanya ay biglang mag-iiba ang tingin. Nang sumunod na araw, naglakad siya papunta sa tindahan ni Aling Tess. Umaasang makakausap man lang si Binang, ang dating kaibigan na laging masayahing nakikipagkwentuhan sa kanya. Binang, maagang maaga kayatang nagbabasa ng balita ah. Biglang tumayo si Binang. Dali-daling inipit ang tabloid sa kanyang kilikili. May gagawin nga pala ako. Oh, sandali lang naman. Oh. Sorry, Daria ha. Baka muli ako sa appointment ko. Anong appointment? Hindi ka naman lumalabas ng bahay ng ganito kaaga. Tuluyan ang tumakbo si Binang. Papalayo. Pati ba naman ikaw, Binang? Ang akala ko. Ay, nako, Daria. Kung ako sa'yo, umuwi ka na muna. Bakit po? May nagawa po ba akong masama? Nako, pasensya ka na ha. Hindi na muna pala ako magbubukas ng tindahan ngayon. So, sige na, uwi na ha. Nakatayo si Daria sa harap ng saradong tindahan. Ang mga matay namamasa. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Sa di kalayuan, nakatingin si Tanya. Ang ngiti naglalarawan ng tagumpay. Matapos ang masakit na pagtatakwil ni Binang na dating matalik na kaibigan, bumalik si Daria sa kanilang tahanan. Ang mga yabag niya'y mabigat, tulad ng kanyang dibdib na puno ng lungkot. Nang makarating sa bahay, naabutan niya si Mike na nakaupo sa sala, na tila ba hinihintay siya. Umuwi ka kaagad? Oo, wala rin namang saysay kung maglalakad-lakad pa. May nangyari ba? Si Binang, tumakbo palayo sa akin. Para bang may ketong ako. Pati si Aling Tess, ayaw na magbenta sa akin. Alam mo, kanina sa trabaho, may narinig ako. Pati raw sa mall, may nagkakalat ng kung ano-anong kwento tungkol sa'yo. Ganun ba? Kaya pala pati si Mang Ramon, umiiwas din. Hindi ko maintindihan eh. Ilang taon ka nang kilala ng mga tao rito. Bakit bigla na lang silang naniniwala sa mga walang kakwenta-kwentang chismis? Mahal, huwag ka na magalit. Paano ako hindi magagalit? Nakikita kong nahihirapan ka. Ang mga dating kaibigan mo, iniiwasan ka na ngayon. Alam mo, okay lang yun. Ha? Okay ka lang? Mike, hindi naman tayo nabubuhay para i-please sila eh. Nabubuhay ako para sa Diyos. Wala akong ginagawang masama para iwasan nila. Ay, paano kung lumala pa to?
paano kung... May tiwala ako sa Diyos. Kung may plano siya, may dahilan. Siguro, pagsubok lang ito. Alam mo minsan, iniisip ko kung papaano ka nagiging ganyan kalakas. Hindi ako malakas, mahal. May Diyos lang ako na inaasahan. At syempre, ikaw. Andito lang ako, Daria. Kahit ano pang sabihin nila. Tara na, magluto na lang tayo. Baka magutom ka sa kakaisip ng problema. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo naman. Alam mo, minsan ang pinakamabigat na krus ay ang mga maling akala ng tao. Pero kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat na ikatakot. Pero dapat, may gawin tayo. Hindi pwedeng hayaan lang natin to. May oras para sa lahat, Mike. Sa ngayon, magdasal na muna tayo. Darating din ang araw na lalabas ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas matapos ang mabigat na pag-uusap ng mag-asawa. Si Daria, sa kabila ng mga nangyayari, nagpasya pa ring ipagpatuloy ang kanyang nakagawian. Pagbibigay ng burger sa kanyang mga kapitbahay tuwing katapusan ng buwan. Isang simpleng pasasalamat sa kanilang pagiging komunidad. Ngunit sa araw na yun, iba ang hangin na humahaplos sa kanya. Mga kapitbahay, may burger ako dito katulad ng dati. Libre ito. Ngunit walang lumalabas. Tanging hanging malamig ang sagot. Aling Berta, nandito na po ako. Alam ko pong paborito ng apo ninyo yung burger. Mang Tomas, para po sa inyo at kay Manang Elena. Tay, gutom na po ako. Tumahimik ka. Huwag kang lalabas. Tumigil si Daria sa harap ng dating tindahan ni Tess. Aling Tess, wala, sarado kami. Para lang po sa inyo at kay Tatang. Ay, naku, umalis ka na. Hindi kami kumakain ng galing sa... Galing po saan? Binang, alam kong naririto ka. May dala akong extra cheese. Paborito mo to dati, di ba? Parang may kakaiba. Dati-rati, naririnig ko na ang boses ni Binang. Kahit saan ako magpunta sa compound na to. Pero ngayon... Nana Luding, may burger po dito. Ay, Diyos ko! Lumayas kang demonyo ka! Ilang taong ko nang ginagawa to. Pero, first time na walang kumain. Mukhang ikaw na lang ang hindi natatakot sa akin, Muning. Gusto mo ba ng burger? Ay, iwanan mo ang pusa namin! Huwag mong bibigyan! Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa likod ng puno, nakatayo si Tanya. Masayang pinapanood ang eksena. Tingnan mo, Daria. Kahit ang pagkain mo, dinudumihan na ng mga tao. Hindi magtatagal. Mawawala ka na rin dito. At si Mike, sa akin na si Mike. Matapos ang masaklap na karanasan ng pamimigay ng burger, bumalik si Daria sa kanilang tahanan. Ang mga matay mamasa-masa. Nang gabing yon, habang nakaupo sa pagkainan, napansin ni Mike ang hindi pangkaraniwang katahimikan ng kanyang asawa. Ang dating masayahing mukha ni Daria ay nagtatago ng malalim na kalungkutan. Oh, inom ka muna. Pampalakas ng loob. Salamat, mahal. Nakita kita kanina. Yung mga burger. Alam mo, ang sakit pala kapag
Yung simpleng pagpapakita mo ng pagmamahal sa kapwa. Tinatanggihan ng ganun-ganun na lang. May naisip ako, Daria. Ano yun? Paano kung magbakasyon muna tayo? Kahit ilang araw lang. Bakasyon? Oo. May leave credits pa naman ako. Pwede tayong pumunta sa probinsya ni na Tita Beth. Malayo sa ingay ng lugar na to. Pero, paano yung trabaho ko? Mag-file ka ng leave. Sigurado akong papayagan ka. Mabait naman ang manager mo, di ba? Oo nga. Tingnan mo yung mga kapitbahay natin. Para bang mga robot na naprogramang iwasan ka. Hindi ba nakakapagod? Oo nga eh. Minsan iniisip ko, may nagawa ba akong mali sa kanila? Wala kang kasalanan, Daria. Ang mga taong yan, naniniwala lang sa kung ano-anong gusto nilang paniwalaan. Siguro tama ka. Kailangan na nating lumayo muna. Talaga? Pumapayag ka? Oo. Siguro nga, kailangan nating magpahinga. Kailangan kong magpahinga. Sige. Tatawagan ko na si Tita Beth. Sigurado kong matutuwa siya. Magluluto muna ako ng hapunan. Alam mo, minsan, kailangan din nating isipin ang sarili natin. Hindi lahat ng problema, kaya nating harapin ng tuloy-tuloy. Tama ka. Pero alam mo, kahit na ganito, hindi ko sila mapaghihigantihan. Hindi ko kayang gumanti ng masama. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal kita. Sino kaya yun? Huwag mong buksan. Baka kung ano na naman yan. Si Manong Ramon. May hawak siyang sobre. Ano kaya yun? Magandang gabi po, Mang Ramon. Para kay Daria, pinaabot ng HR. Ito raw yung schedule ng shifting niya sa next week. Salamat po, Mang Ramon. Timing. Pwede mo nang sabihin sa kanila na magbabakasyon ka. Oo nga. Mike, Bakit? salamat sa lahat. Kinaumagahan, maagang naghanda si Mike at Daria para sa kanilang paglalakbay. Sa arkiladong van ng kanilang sinasakyan ay puno ng iba't ibang pasahero na patungo rin sa probinsya. Sa mga unang sandali ng biyahe, tahimik ang lahat. Ngunit sa bawat segundo ng kanilang biyahe, unti-unting lumalakas ang bulong-bulungan. Ano ba kung bakit sila aalis? Ay, ano pa daw para lumayo sa kasalanan? Mahal, ayos ka lang? Sandali lang. Buti nga aalis na sila. Hindi naligtas Ay, sinabi mo pa. 2 raw ang nabiktima niyan ngayong nakaraang linggo. Biglang tumayo si Daria at humarap sa mga pasahero. Tama na. Hindi ko na kayang mga paratang ninyo. Hoy, bakit? May kasalanan ka ba? Yun nga ang tanong ko. Anong kasalanan ko na pinagsasasabi ninyo? Tumahimik ang lahat sa loob ng van. Alam ng lahat ang totoo. Kaya ka umuuwing hating gabi dahil naghahasik ka ng lagim. Ikaw ang aswang na nambibiktima ng mga tao rito. Hoy, nako! Yan pala, inabagan namin! Nako! Ano ba kayo? Paano nyo nasasabi yan? Kanya na ba kababa ang tingin niyo sa akin? Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Araw-araw ginigising ko ang sarili ko ng maaga para mag-aral. Nagtatrabaho ako mula 2:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi. Hating gabi ako nakakauwi dahil malayo ang bayan. Tapos gagawan niyo ako ng ganyang kwento. Uy, pero may nagsabi. Sino?
Sinong may makatingdilan na naghahasik ng chismis na yan? Sino man yan? Buhay pa siya pero sinusunog ng kaluluwa niya sa impyerno. Ay, sino pa? Kung hindi yung kaibigan mong si Binang. Siya lang naman ang nagkakalat ng kwentong yan. Si Binang? Ang kaibigan kong si Binang? Mahal, Alam niyo ba kung bakit ako aalis? Hindi para lumayo sa kasalanan, tulad ng sinasabi ninyo. Magbabakasyon lang sana kami. Magpapalipas ng sama ng loob dahil sa inyo. Alam niyo ba kung gaano kasakit para sa akin yung mga burger na pinag-ipunan ko, pero tinanggihan niyo lang? Kung alam ko lang, ibinigay ko na lang sana yun sa mga batang pulubi sa bayan. Hindi tulad ninyo. Baka natuwa pa sila. ma'am, sir, gusto niyo po bang bumaba? Anong gusto mong gawin ngayon, Daria? Tara na, bumaba na tayo. Hindi tayo patatahimikin ng mga taong to sa biyahe. Matapos ang mainit na pagtatalo sa van, lumabas sina Mike at Daria. Sa kanilang paglalakad pa uwi, may mga matang sumusunod sa kanila. Sa tabi ng kalsada, nakita nila si Aling Marta, isa sa mga pasahero sa van. Natahimik lang kanina. Nakatayo ito sa tapat ng bahay ni Binang na tila may gustong sabihin. Oy, Binang! Lumabas ka, Binang! Wala ako sumuot, Aling Marta. Kailangan kong makausap ka tungkol ito kay Daria. Sandali. Ay, bakit? Nakita mo ba yung nangyari sa van? Ay, nakita mo ba kung paano sinira ang buhay ng kaibigan mo? Wala akong pakialam. Tingnan mo ako! Ilang taon na kitang kilala. Ganito ka ba talaga kawalang konsensya? Hindi nyo alam ang totoo! Eh, ang alam ko si Daria mula pagkabata. Eh, mabuting tao yan. Naalala mo ba nung nagkasakit ka? Eh, sino nag-alaga sa'yo? Eh, sino yung nagpapakain sa'yo ng lugaw araw-araw? Pues, iba na ngayon! Anong iba? Eh, yung pera na ibinibigay sa'yo, yun ba ang halaga ng pagkakaibigan nyo? Eh, sa ginawa mo ako ang nahihiya. Nahihiya ako na naniwala ako sa'yo. Nahihiya ako na tinulungan kitang ipakalat yung mga chismis na yon. Pero, Walang pero-pero. Aba, tingnan mo nga yung ginawa mo. Eh, pinagtabuyan natin yung mga taong walang ibang ginawa kundi tumulong sa atin. May problema ba, Aling Marta? Eh, ikaw! Ikaw ang tunay na may kasalanan dito. Ako? Eh, bakit naman ho? Eh, ikaw, Binang. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ipinagpalit mo ang tunay na kaibigan para sa demonyo. Oo, tumakbo ka! Pero hindi ka makakatakas sa konsensya mo! Tama na! Mag-ingat ka sa mga salita mo, Aling Marta. At ikaw, mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Hindi magtatagal, lalabas din ang totoo. Tingnan natin kung sinong paniniwala ng mga tao. Ang matandang tsismosa o ang bagong kapitbahay na tumutulong sa komunidad. Matapos ang pagtatalo ni Aling Martha at ni Binang, nagkulong sa huli sa kanyang silid ang binabae. Nang gabing yun, kumatok si Tanya sa kanyang pinto. May dalang sobre at mapanuksong mga ngiti. Mukhang napagod ka sa drama ni Aling Marta kanina, no? Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. 10,000. Siguro mas magiging magaan ang pakiramdam mo kapag nakita mo to. 10,000?
Para sa'yo to. Kung ipagpapatuloy mo lang ang ating usapan. Usapan? Simple lang naman. Ipagpatuloy mo lang ang pagkakalat ng istorya tungkol kay Daria. Na siya ang aswang. Pero, kaibigan ko siya. Kaibigan? Yung taong hindi man lang naibahagi sa yung sweldo niya. Yung burger lang ang kayang ibigay? Kaibigan? Ang laki. 10,000. Pero, Alam mo kung gusto mo, pwede itong maging monthly arrangement. 10,000 every month. Oh. May bonus ka pa kapag maganda ang resulta. anong resulta? Kapag mas maraming tao ang naniniwala, at kapag nakita kong lumayo sila Daria, at nakita kong nasisira ang buhay niya. Pero, bakit mo gusto sirain ang buhay niya? May mga bagay na hindi mo kailangan malaman. Basta gawin mo lang ang part mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Kada buwan? Oo. Sasahuran mo ko sa pagchichismis? Oo. Isipin mo kung anong magagawa mo sa perang yan. Di ba may boylet ka? Oo, si Marco. O, di ba? Ngayon, pwede mo na siyang dalhin sa magagandang restaurant. Hindi lang sa karinderya. Pwede ko rin bilhin yung gusto niyang regalo. Kita mo? Mas madali ang buhay kapag may pera. At napakadali lang ng kapalit. Tama ka. Napakadali nga. So, deal? Deal or no deal? It's a deal! Binang, one more thing. Ano yun? Kung sakaling magbago ang isip mo, tandaan mo, madali ring mawala ang lahat ng yan. Pati na si Marco. Patawad, Daria. Pero kailangan ko to. Kailangan namin to ni Marco. Sa labas ng bintana, isang anino ang gumagalaw. Si Aling Marta na nakarinig ng lahat. Matapos ang usapan tungkol sa pera at nang mapanganib na babala ni Tanya, nagpasya si Binang na ipakilalang kanyang boylet kay Tanya. Sa isip niya, kung makikilala ni Tanya si Marco, mas lalo siyang pagkakatiwalaan nito. Kaya't isang hapon, nagpunta sila sa bahay ni Tanya. Si Marco po. Yung boyfriend kong kinukwento ko sa inyo. Ikaw pala ang Marco na yun. Opo. Marco de los Santos po. De Los Santos? Parang pamilyar. Tagasan ka ba? Sa kabilang bayan po. Doon po ako nagtatrabaho bilang construction worker po. Construction worker? Kaya pala ang lalaki ng mga braso mo. Oo. Malakas po si Marco. Sigurado ako, mukhang maraming nagagawa yung mga kamay niyan. Salamat po. Ang swerte mo naman, Binang. Ang gwapo ng boyfriend mo. Oo, kaya magastos. Kaya po, todo ang alaga ko sa kanya. Siya nga pala. Nakalimutan ko. May inihanda akong merienda. Teka, saglit lang ako kunin ko. Love, medyo kakaiba yung tingin niya sa akin. Naku, huwag mo nang pansinin yun. Ganyan lang talaga siya. Friendly nga eh. Oh, eto. Special recipe ko to Sigurado kong magugustuhan mo yan, Marco. Salamat po. Alam mo, Marco, may expansion project kami dito sa compound. Baka gusto mo mag-apply.
Mas malapit dito. Mas mataas pa ang sweldo. Okay naman po si Marco sa work niya ngayon. Ano sa tingin mo, Marco? Pwede kitang i-recommend personally. Pag-iisipan ko po. Pasensya na po. May lakad pala kami ni Marco. Ganun ba? Oo. Sayang naman. Pero Marco welcome ka dito. Anytime. Mukhang mas may magandang plano pa palang tadhana para sa akin. Lord, bakit gano'n ang tingin niya kay Marco ko? Matapos ang kakaibang pagpapakilala kay Tanya, hindi mapakali si Binang. May kung anong hindi magandang kutob. Isang gabi, habang naghihintay kay Marco na susundo sa kanya, nakita niyang huminto ang pamilyar na motor sa tapat ng bahay ni Tanya. Marco, naghintay ako sa'yo. Ma'am Tanya, si Binang po ang... Alam mo ba kung sino talagang nagbabayad ng motor mo? Si Binang po. Mali. Ako. Lahat ng perang yon galing sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin? Simple lang, Marco. Pinabayaran ko si Binang para magkalat ng chismis at ginagamit niya ang pera para sa'yo. Hindi o. Teka. Hindi pwede. At alam mo ba kung ano pa? Kung gusto mo, dodoblehin ko ang binigay ko kay Binang. Basta, sumama ka sa akin. Teka, bakit niyo po ginagawa ito? Kasi gusto kita, Marco. Simula pa lang nung makita kita. At alam kong mas marami akong maibibigay sa'yo kesa kay Binang. Pero, mahal ko po si Binang. Pagmamahal o pera? Ano ba talaga yung mas mahalaga sa'yo? Halika, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalaki ang pwede mong makuha. Sandali lang naman po siguro, di ba? Tama, sandali lang ito. Nang makapasok sa bahay, dinala ni Tanya si Marco sa sala. Ngunit hindi sila doon nagtagal. May misteryosong hagdanan pababa na hindi napansin ni Marco noong unang bumisita sila ni Binang. Sa bawat hakbang pababa, lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Welcome sa tunay kong tahanan, Marco. Anong lugar ito? Dito namin iniimbak ang mga koleksyon namin. Lumabas ang isang lalaki mula sa dilim, si Mando. Magandang gabi, Marco. Sino kayo? Bakit niyo ako dinala dito? Gusto mo bang makita kung anong mga naipon namin dito? Mga nakahilerang lamang loob at karne. Hindi mga tao yan Matalino ka pala, Marco. Oo, mga tao ang mga yan. At alam mo ba kung bakit? Unti-unting nagbabago ang anyo mo. Lumalaki ang mata mo. Humahaba ang kuko mo. Tulong! May pumapatay na tao rito! Tulong! Walang makaririnig sa'yo dito, Marco. Kayo ang tunay na aswang! Binayaran niyo si Binang para ipagkalat na si Daria ang aswang! Pero ang totoo, kayo ang mga aswang! Hindi ka ba natutuwa? Mawawala ka na sa mundong to nang hindi man lang nalalaman ni Binang ang totoo. Binang patawad!
Huwag kang mag-alala. Masarap kang kainin. Hindi masasayang yung katawan mo. Diyos ko po, patawad. Pinang patawad. Masarap ka sigurong pagsaluhan. Hindi! Tulong! Tulong! Ang sigaw ni Marco ay unti-unting naglahos sa dilim ng basement habang ang halakhak ni Natanya at Mando ay umaalingaw-ngaw sa mga pader. Ang dilim ng basement ay tila lumalalim habang nagbabagong anyo ni Tanya. Ang dating magandang mukha ay unti-unting nagiging kalunos-lunos na mukha ng isang nilalang na hindi matatawag na tao. Si Marco, na ngayon ay nanginginig sa takot, ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang mga salitang binitawan niya tungkol kay Daria, ang mga paratang na inutos sa kanya ay bumalik sa kanya ngayon bilang mabigat na konsensya. Sa kabila ng matinding takot, nakahanap si Marco ng lakas para tumakbo. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling buhay habang hinahanap ang daan patungo sa hagdan. Ngunit ang basement ay parang isang librento ng dilim at ang bawat pagtakbo ay tila nagdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng impyerno. Hindi totoo ito! Panaginip lang to! Panaginip? Hindi, Marco! Mas totoo pa ito sa lahat ng mga naranasan mo! Bakit nyo ginagawa ito? Para saan pa? Para sa kapangyarihan. Para sa buhay. At syempre, para sa mas masarap na pagkain! Kaya pala, ang mga nawawala, kayo ang may kagagawan. Matalino ka pala, Marco. Kaya nga binayaran namin si Binang para mailayo ang atensyon. At napakagaling ng iyong kasintahan. Napakadaling utuin. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Ginamit mo lang siya. Bakit ka nagagalit? Hindi ba't ginamit mo rin siya? Para sa pera? Hindi totoo yan. Totoo, Marco. Pareho lang tayong nagpapanggap. Hindi ako katulad nyo. Oo nga, hindi ka katulad namin. Ikaw ay pagkain lamang. Tulong! May pumapatay dito! Tulungan niyo ako! Walang makaririnig sa'yo dito, Marco. Ang basement na ito ay espesyal. Hindi! Pakawalan niyo ako! Bilang patawad! Yan na ang huling salita mo? Ang pangalan ng taong ipinagkanulo ka? Patawad! Binang... Tumahimik ka. Simulan na natin ang piging. Ang huling hiyaw ni Marco ay naglaho sa dilim ng gabing yun. Ang kanyang katawan ay hindi na muling nakita. Sa mga sumunod na oras, ang basement sa bahay ni Natanya ay naging tahimik. Tahimik na may kakaibang bigat. Ang mga freezer ay may bagong laman. At ang mga mata ni Natanya at Mando ay may bagong ningning ng kasiyahan. Sa labas ng bahay, walang nakarinig sa nangyari. Walang nakaalam sa trahedyang naganap sa loob ng tahimik na bahay na iyon. Ang buwan ay patuloy sa kanyang paglalakbay sa kalangitan, saksi sa mga lihim na pilit na itinatago ng dilim. Maya-maya pa, ang ingay ng habal-habal ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Si Daria, pagod mula sa trabaho at pauwi na. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pamilyar na motor. Ang motor ni Marco
na madalas niyang makita kapag sinusundo nito si Binang. Bakit nandito ang motor ni Marco? Hoy! Daria! Ano ginagawa mo sa motor ng boyfriend ko? Binang, tiniting... Ha? May balak kang aswangin siya? Kaya ba pinag-aaralan mo ang motor niya? Binang naman. Huwag na huwag kang magmaang-maangan. Alam kong ikaw ang aswang dito. Binang, pakinggan mo muna ako. Ilang taon na tayo magkaibigan. Kahit kailan ba may nagawa akong masama sa'yo? Wala. Pero ngayon nagbago ka na. Iba ka na ngayon. Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko niyan? Ikaw ang nagbago. Mula nang maging kaibigan mo si Tanya, para kang ibang tao. Huwag mong idamay si Tanya Bakit dito. hindi? Sino bang nagsimula ng chismis? Sino bang nagpapakalat ng mga kwento tungkol sa akin? Huh? Eh bakit? Bakit ka umuwi ng hating gabi? Ano ginagawa mo sa hating gabi, ha? Alam mong nagtatrabaho ako. Pinaghihirapan kong buhayin ang pamilya ko. Magagawa ko bang ipagpalit ang asawa ko sa boyfriend mo? Eh bakit nandito ka sa motor ng boyfriend ko? Bakit Hindi mo ko tinitingnan alam. yan? Pero alam mo, Binang, hindi ako aswang. At kahit na sabihin nating aswang nga ako, wala akong balak sa boyfriend mo. Huh? Inamin mo na. Aswang ka na. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Yun ang At sinabi alam mo mo. yan. Tandaan mo to, Daria. Kapag may nangyari kay Marco, ikaw ang sisisihin ko. Isipin mo kung sino ang tunay na dapat mong katakutan. Sino ang tunay na nagbago sa lugar na to. Hindi ako yun, Binang. Patunayan mo. Diyan ka na. Maintindihan mo man o hindi, babantayan kita. Hindi dahil kalaban kita, kundi dahil kaibigan pa rin kita. Kahit ganito ka na sa akin. Sa di kalayuan, ang ilaw sa bahay ni Natanya ay namatay. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit, iba na ang dating nito. Isang katahimikang puno ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ang gabing yun ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Ngunit ang umaga ay nagdala ng mas matinding bangungot. Ang motor ni Marco ay nanatiling nakaparada sa dating kinalalagyan nito. Tahimik na saksi sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang init ng araw ay hindi sapat para pawiin ang kakaibang lamig na bumabalot sa lugar. Si Binang ay hindi nakatulog ng gabing yun. Ang mga salita ni Daria ay paulit-ulit na umaalingaw-ngawa sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na magdulot ng pag-aalala, ang mga ito ay lalo pang nagpaalab sa kanyang galit. Sa kanyang isip, isa lang ang may kagagawan ng lahat ng ito. Daria! Daria! Lumabas ka, Daria! Daria! Binang, ang aga-aga. Hayop ka! Wala akong pakialam. Saan mo dinala si Marco? Anong ginawa mo sa kanya? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi umuwi si Marco kagabi! Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko at ikaw ang may Binang, kasalanan ko. kahapon pa kita binalaan. Kaya mo ko binalaan kasi alam mo na may gagawin ka! Aswang ka! Ano bang kaguluhan to? Hoy, dakaw, nagsisimula na naman. Baka naman totoo nga. Tingnan ninyo! Kinain niya ang boyfriend ko! Aswang yan! Binang, hindi ako aswang. At kung may nangyari man kay Marco, Ate Binong! Ate Binong! Ah! Buti dumating ka! Si Marco nakita na ba? May text po si Marco kagabi bago siya nawala. Anong text? Anong text? Tingnan mo. Papunta siya kina Tanya. May ipapakita raw sa kanya. Yan yung huling message niya eh. Kay Tanya?
Kinatanya. Oo, tapos wala na. Hindi na siya nag-reply sa mga tawag at text namin. Hindi! Hindi pwede! Sino nga ulit ang dapat mong pagdudahan? Hindi! Mali ito! Si Tanya! Kailangan ko siyang makausap! Dapat tayo magpunta sa mga pulis. Tama. Kailangan nating malaman ang totoo. Oh, Marco! Anong ginawa ko? Anong gagawin ko? Hindi pwede mamatay si Marco! Ang araw ay tuluyang sumikat, ngunit ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang lamig na gumagapang sa mga buto ni Binang. Sa hindi kalayuan, ang bahay ni Natanya ay nananatiling nakasara. Tahimik na nagtatago sa mga lihim na hindi pa nalalaman ng mundo. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Marco ay kumalat na parang apoy sa buong nayon. Hindi nagtagal, 2 pulis ang dumating sa bahay ni Daria. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Dala-dala ang mga papeles at recorder para sa investigasyon. Sa labas ng bahay, nakatayo si Binang. Hawak-hawak ang kamay ng kapatid ni Marco, habang ang mga kapitbahay ay nagbubulong-bulungan. Magandang umaga, Ma'am Daria. Tungkol po ito sa nawawalang si Marco Rivera. Opo, pasok po kayo. Salamat. Nakausap na po namin si Binang at ang kapatid ni Marco. May ilang katanungan lamang po kami. Mahal, sasama ko ha. Sige, Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin ang nangyari noong gabing yon? kagabi po. Pagka-uwi ko galing trabaho, mga 12:30 po. Nakita ko po yung motor ni Marco sa labas. Anong oras po exact? Siguro po mga 12:35 na po. Kabababa ko pa lang po ng habal-habal. Tapos po? Napansin ko po na parang may kakaiba. Kasi hindi naman po normal na nandun ang motor ni Marco ng ganung oras. May nakita po ba kayong kahinahinala? Wala po. Pero may text message daw po si Marco sa kapatid niya. Opo. Nakuha na po namin yon. Na pupunta raw siya kina Tanya. Kinatanya? Ganun na nga po, tapos bigla pong dumating si Binang. Galit na galit sa akin. Akala niya po ako may kagagawan. Bakit naman kayo ang pagbibintangan? May chismis po kasi dito na ako raw po ang aswang. Aswang? Opo, lagi po kasi akong late umuwi dahil sa trabaho ko. Service crew po kasi ang asawa ko sa fast food. At night shift po siya. May nakita ba kayong iba after ng encounter ninyo with Binang? Wala na po. Pero Pero ano po? may mga kakaibang nangyayari po sa bahay ni Natanya. Laging sarado. May mga freezer po na dinala. At may mga nawawala po dito sa amin noon pa. Mga nawawala? Opo. Mga tao po. Parang nawala na lang bigla. Dapat sigurong tingnan natin ang bahay ni Natanya. Sir, baka po pwedeng bantayan niyo si Binang. Bakit naman? Kaibigan ko pa rin po siya. At natatakot ako na baka siyang sumunod. Sa labas ng bahay, ang araw ay tumatama na sa motor ni Marco na nakatiwangwang pa rin sa gilid ng kalsada. Isang metalikong saksi sa mga hindi pa nararating ng investigasyon. Lumipas ang ilang araw ng masusing investigasyon. Ang mga pulis ay nagtala ng mga salaysay mula sa bawat taong maaaring may kinalaman sa pagkawala ni Marco. Sa buong panahong yun, ang motor ni Marco ay nananatiling nakatiwangwang sa tabi ng kalsada.
Araw-araw na paalala sa kanyang pagkawala. Binang, kailangan nating pag-usapan ang resulta ng aming investigasyon. Bakit po? May nakita ba kayong katibayan labang kay Daria? Binang, wala kaming makitang anumang ebidensya na nagkukonekta kay Daria sa pagkawala ni Marco. Pero sir, nakita ko siya. Pinag-aaralan niya ang motor ni Marco. Pero Binang, may text si Marco tungkol kay Tanya. Tumahimik ka. Hindi po ba suspicious lang lagi siyang umuwi ng hating gabi? Na-verify na po namin sa kanyang employer. Regular night shift po talaga siya, Binang. At may CCTV footage sa fast food chains na nagpapakitang nagtatrabaho siya nung gabing yun. Pero, yung mga freezer... Ang mga freezer po ay nasa bahay ni Tanya, hindi kay Daria. Binang, baka dapat tingnan natin ang ibang posibilidad. Hindi! Hindi pwede! Sigurado ako! Wala kayong sapat na ebidensya para sampahan ng kaso si Daria. Ang text message kay Marco, ang huling nakitang lokasyon niya, lahat yan ay napupunto sa ibang direksyon. At sa totoo lang, mas marami kaming katanungan tungkol sa bahay ni Tanya. Si Tanya... Kaibigan ko si Tanya. Binang, kailangan nating malaman ang totoo para kay Marco. Ang tagal kong sinisi si Daria. At tagal ko naniwala. Bantayin mo ang kaibigan mo. May ilang bagay kaming kailangang siyasat. Ang gabi ay tahimik na bumabalot sa kanilang munting tahanan. Matapos ang mahabang araw ng investigasyon, si Daria at Mike ay nakaupo sa kanilang hapagkainan. Ang mga matay puno ng pagod, ngunit hindi nawala ng determinasyon. Ang ilaw ng gasera ay mahinang sumisilip sa kanilang mga muka. Lumilikha ng mga anino sa dingding na parabang tagapakinig ng kanilang mahalagang pag-uusap. Mahal, mahirap ang pinagdaanan mo ngayong linggo. Salamat, Mike. Alam mo, naisip ko, Ano yun? baka mas makabubuti kung umalis na lang tayo rito. Bakit naman? Tingnan mo ang nangyayari. Lahat ng chismis, lahat ng mga paratang, hindi ka na tinitingnan ng maayos ng mga kapitbahay. Kahit na na-clear na ako ng mga pulis. Oo nga. Kahit na-clear ka na, may kilala akong nagpapaupa ng bahay sa kabilang bayan. Mas malapit sa trabaho Hindi, mo. Mike. Hindi. Hindi ako aalis. Hindi tayo aalis. Pero Daria, hindi naligtas dito. Si Binang, ang mga kapitbahay. Si Binang ay kaibigan ko pa rin. Biktima rin siya dito. Biktima? Pero siya ang nanira sa'yo. Alam ko. Pero hindi mo ba nakikita? May humihila sa kanya. May pumipilit sa kanya para gawin ang mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Si Tanya. May kakaiba kay Tanya. At ngayong nawala si Marco, pakiramdam ko may mas malaking nangyayari dito. Mahal, delikado yan. Kailangan kong tulungan si Binang. Kailangan niyang makita ang katotohanan. Hindi ako aalis hanggat hindi niya nakikita kung sino talagang dapat niyang katakutan. Paano kung... Alam kong natatakot ka para sa akin. Pero hindi ako mapapanatag kung alam kong iniwan ko ang kaibigan ko sa panganib. Alam mo, kung gaano kahirap tanggihan ang determinasyon mo. Kaya mo ba akong suportahan dito? Kung ano man ang plano mo, sasamahan kita.
Sa labas ng kanilang bahay, ang hangin ay umihip ng malamig. Ang ilaw naman sa bahay ni Tanya ay kumikislap, isang mapanlinlang na tanglaw sa gitna ng dilim. Ang dilim ng gabi ay unti-unting kumukup-kup sa nayon. Sa loob ng kanyang silid, si Binang nagpupuyos sa galit at kalituhan. Ang mga salita ng mga pulis ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na wala silang nakitang ebidensya laban kay Daria. Sa kanyang pagkabalisa, napagpasyahan niyang puntahan si Tanya, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ngayon. Tanya! Tanya, ako ito, oh! Oh, Binang, bakit ka nandito ng ganitong oras? Tuloy ka. Mag-usap tayo tungkol kay Marco. Si Marco? Akala ko ba wala pa ring balita? May nakita akong... May problema ba, Binang? Itong bag. Kay Marco ito, ah. Bakit nandito ang bag niya? Napansin mo? Ang wallet niya. Ang mga susi niya. Anong ginawa ni Marco dito? Nasaan si Marco? Bakit ka nagagalit? Hindi ba't mas mabuti na dito ang mga gamit niya kaysa kay Daria? Huwag mo idamay si Daria dito! Sagutin mo ako! Nasaan si Marco? Nako, Binang. Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit parang galit ka? Nag-text siya sa kapatid niya na pupunta siya dito! Oo, at dumating nga siya. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit hindi ko na lang ipakita sa'yo? Kakampi na natin si Marco. Halika para makita mo siya. Anong kakampi? Dito. Sumunod ka sa akin. Nandito siya sa baba. Buhay si Marco! Sayang ni Marco, ang gwapo-gwapo niya. Hindi na ako makakakita ng katulad niya. Bilisan na natin! Marco! Nandito si Marco, ha? Bakit pababa tayo? Basement! Marco! Ang bawat hakbang pababa ng basement ay tila nadaragdagan ng bigat ng hangin na nakapaligid. Ang ilaw ay mahinang-mahina. Ang mga anino ay tila may sariling buhay. Sa bawat yapak ni Binang, ang kanyang puso ay kumakabog ng mas malakas. Hindi sa pag-asa na makita ang kanyang Marco, kung hindi sa lumalalim na takot na baka hindi niya na ito makita pa. Ang basement ay may hanging kakaiba. Isang uri ng lamig na hindi galing sa aircon o ventilador, kundi sa kung anong hindi maipaliwanag. Bawat hakbang ni Binang ay may kasamang kaluskos ng mga yapak sa simento, at sa bawat paghinga niya ay lumilika ng mahinang usok sa hangin. Sa dulo ng hagdan, nakatayo ang malaking freezer, isang metalikong kahon na nag-iimbak ng mga lihim na hindi pa niya alam. Ang lamig dito. Natural. Para hindi masira ang mga koleksyon namin. Koleksyon? Anong ibig mong ano ito? Ano to? Dito, Binang. Gusto mo bang makita si Marco? Kumakabog ang dibdib ko. Ano ginagawa ni Marco sa freezer? Nagpapahinga. Katulad ng iba.
Sino ka? Sino ka? Si Mando. Kasama namin siya sa negosyo. Itiwan mo ko. Anong negosyo? Ha? Halika rito. Tingnan mo. Marco! Hindi! Anong ginawa mo kay Marco? Hindi pwede! Bakit hindi? Natural lang yan. Ayop ka! Sinira ako kaibigan ko dahil sa paniniwala. Naaswang siya dahil sa kwento mo. Pero ang totoo, ikaw kayo ang aswang! Matalino ka pala. Yan ang gusto ko. Matatalino. Walang iya kayo! Kayo ang walang iyang kapitbahay! Malalaman ng lahat ang totoo tungkol sa inyo sa pagiging aswang ninyo! Yun ay kung makalalabas ka pa. Ah, Matutulad ka na sa kanila. ha? Unti-unti, nagbabago ang anyo niya! Ang kanyang dating anyo ay nagiging isang nakakakilabot na nilalang! Mga aswang kayo! Mga demonyo! Ikaw ang ginamit namin para siraan sana ang dalawa. Dahil hindi namin magamit ang aming kapangyarihan sa babaeng yun. Pero wala kang nagawa. Kaya ngayon, isasama ka namin sa koleksyon namin Hindi! Huwag kayong lalapit! para maibenta ang mga lamang loob mo Hindi! sa mga kauri ng aswang. Hindi! 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 Wala ka nang magagawa, Binang. Sasama ka na namin sa koleksyon namin. Saklolo! Tulungan niyo ako! Biglang tumama ang matutulis na kuko ni Mando sa tagiliran ni Binang. Hayop ka! Daria, patawad. Nagkamali ako ng siniraan ka at pinagkanulo ka. Kung buhay ko ang kapalit, gagawin ko. Pero dapat malaman ng mga tao ang totoo na mga aswang ang mga inayupak na to. Huwag kang lalapit! Ini na natin to. Sariwa pa. Diyos ko! Patawad ko kamatayan ko! Patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ko! Patawad ko huli na ako magbago! Pero patawarin niyo ako! Lumapit ang dalawang aswang. Ang kanilang mga bibig ay nagpapakita ng matatapang na pangil. Ngunit bago pa man nila magawa ang gusto nila kay Binang, ay biglang ang basement ay biglang napuno ng liwanag mula sa flashlight ng mga pulis. Baba ang kamay! Mga alagad kami ng batas! Batas? Kami ang batas dito! Biglang lumundag si Mando patungo sa mga pulis. Ang kanyang mga kuko ay humahagis ng maitim na anino. Target down! Hindi uubra yan sa amin! Masarap sigurong tikman ng mga pulis. Lord, tulungan niyo sila. Please, kahit bakla ako, pakinggan niyo ako. Magbabago ako. Doon ka sa likod. Requesting backup. Code Red. Ay, tama ako. Alalay naman. Nagpatuloy ang putukan habang lalong lumalakas ang halakak ni Natanya at Mando. Sir, hindi tumatalab ang mga bala. Gamitin ang mga banal na bala.
Banal na bala! Kinuha ng pulis ang espesyal na bala ng baril. Benindisyon na ng pare! Para sa inyo! Hindi! Imposible! Patayin silang lahat! Sumugod ang dalawang aswang. Ang kanilang mga kuko at pangil ay kumikislap sa liwanag ng flashlight. Now, sir! Tumama ang mga banal na bala. Ang mga aswang ay nagsimulang maglabas ng maitim na usok. Ay, hindi! Hindi pwede ito! Tanya! Tatakas tayo! Sige! Huwag niyo silang hayaang makatakas! Nagsimulang magbagsakan ng mga kahon at freezer habang nagkakagulo. Diyos ko, tulungan niyo sila, Diyos ko! Sa basement, ang mga putok ng baril at ang sigaw ng mga nilalang. Ang mga ilaw ay kumikislap sa bawat putok. Lumilika ng parang sayaw ng mga anino sa dingding. Ang kaguluhan sa basement ay unti-unting humuhupa. Ang amoy ng pulbura ay nakahalos sa malamig na hangin bumababa mula sa hagdan. Sa gilid ng basement, si Binangay nakaupo. Nanginginig pa rin sa takot at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Isang kumot ang nakabalot sa kanya at sa kanyang tabi nakatayo sina Daria at Mike, ang mga taong kanyang siniraan. Ngunit sa huli ay siyang nagligtas sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit tinulungan niyo ako. Paano ko naman hahayaang mapahamak ka? Pero, siniraan kita eh. Ginawa kitang aswang samantalang lahat. Alam naming may dahilan. Ginamit ka lang nila, Binang. Hindi mo kasalanan. Pero kasalanan ko pa rin. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. Ipinagkanulo kita sa ibang tao dahil sa pera. At ngayon, nalaman mo na ang totoo. Yun ang mahalaga. Paano niyo nalaman? Matagal na namin pinaghihinalaan yung mga freezer na yun. Nang mawala si Marco, nagpasya akong mag-imbestiga. Nakakuha si Mike ng mga larawan ng kahina-hinalang delivery sa gabi. Mga truck na walang plaka. At narinig ko ang mga kakaibang ingay mula sa basement na to. Kaya lumapit kami sa mga pulis. Kaya lang sayang si Marco. Wala pang nangyayari sa amin. Labilang ko na siya ng motor. Hindi ko pa lang siya natikman. Binang talaga. Tatawarin mo na yung sarili mo. Hindi mo naman alam na mangyayari yun. Hindi ko na siya makikita mo. Sa pangalawang buhay siguro, no? Magpapakalalaki ako para magkaroon ako ng lahing magpapatuloy na mabuting asal. May pangalawang pagkakataon ka pa, Binang. Salamat talaga, ha? Sa kabila ng paninira ginawa ko sa iyo, nagawa mo pa rin akong tulungan. Ang tunay na kaibigan, maaasahan sa oras ng kagipitan. Parang kapatid na dumadamay. Makalipas ang ilang sandali, may isang pulis na tinawag ang mga kasamahan nito sa kabilang sulok ng basement. Sir, kailangan niyong makita ito. Tumakbo ang mga pulis
patungo sa pinakadulong bahagi ng basement kung saan may nakatagong pintuan. Diyos ko. Sa loob ng silid, nakahilerang mga freezer, iba't ibang laki. Sa dingding ay may mga nakasabit na listahan, mga pangalan, mga petsa at mga presyo. Sir, mga lamang loob na tao. Kaya pala. Mga record ng bintahan. Diyos ko. International ang operation nila. Tawagan ng headquarters. Kailangan natin ng forensic team dito. Kaya pala gustong-gusto nila akong piliin na maging biktima para malaman kung sinong susunod. Tapos na yun. Hindi na sila makakasakit pa ng iba. Sir, may connection sila sa ibang grupo. May network sila. Kailangan natin palawakin ang investigasyon. Baka may iba pang katulad nila. Sa labas ng basement, ang araw ay unti-unting sumisikat habang ang mga pulis ay nagpapatuloy sa kanilang investigasyon. Samantala ang tatlo ay magkakayaka pa rin, isang larawan ng tunay na pagkakaibigan ng tagumpay laban sa kadiliman. Sa kanilang likuran, ang mga lihim ng basement ay unti-unting nabubunyag, nagbibigay ng liwanag sa kadilimang matagal nang bumabalot sa kanilang komunidad. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang liwanag ng katotohanan ay unti-unting gumising sa puso ni Binang. Ang kanyang pagkamulat sa kasalanan ng tsismis at kasakiman ay nagbunga ng matinding pagsisisi. Napagtanto niya na ang kanyang mga gawaing nagdala sa kasiraan kay Daria ay hindi lamang nakasakit sa kanyang dating kaibigan, kung hindi pati na rin sa kanyang sariling dignidad. Isang araw, matapos ang matinding panalangin, nagdesisyon si Binang na tuluyan ng talikuran ang kanyang makasariling nakaraan. Mula noon, hindi na siya si Binang. Tinanggap niya ang kanyang tunay na pagkatao at pinili niyang magpakalalaki. Sa literal at makasagisag na paraan, tinawag niya ang kanyang sarili bilang Bernardo, isang bagong pagkatao na may layuning ituwid ang mga maling nagawa sa nakaraan. Si Bernardo ay naging halimbawa ng pagbabagong buhay. Isang dating tsismosong bakla na ngayon ay naghahanap ng marangal na trabaho, nagsisikap at nagpapatuloy sa buhay ng may dangal. Hindi nagtagal, nakilala niya si Maria, isang mabait na guro sa nayon na nagbigay sa kanya ng pagmamahal at ng inspirasyon na muling bumangon mula sa kanyang mga pagkakamali. Nagkaroon ng sariling pamilya si Bernardo, naging responsabling asawa at ama, at ginamit ang mga aral na natutunan mula kay Daria upang turuan ang kanyang mga anak na maging matapat, mabuti at may takot sa Diyos. Hindi niya kailanman binalikan ang landas ng paninira at ng tsismis. Sa halip ay naging tagapagtanggol siya ng katotohanan at ng hustisya sa kanilang komunidad. Ang mga tao sa nayon, matapos makita ang katotohanan tungkol kay Tanya at Mando, ay bumalik sa dati nilang pakikitungo kay Daria at kay Mike. Ang dating malamig na pagtanggap ay napalitan ng pagpapahalaga at pagpapasalamat. Si Daria naman, nanatili ang kanyang pananampalataya at pagiging mabuti, nagpatuloy sa kanyang buhay ng may panibagong lakas. Ang kanyang katatagan sa gitna ng mga pagsubok ay naging inspirasyon sa maraming tao, kabilang na si Bernardo, na natutunan ng halaga ng pagpapakumbaba at pagsisisi.
Ang kwento'y nagsisilbing paalala sa lahat na ang tsismis ay parang apoy na mabilis na kumakalat at maaaring sumira ng buhay. Ang maling akusasyon kapag hindi na ituwid ay maaaring magdulot ng matinding sakit at kawalan ng tiwala. Ngunit sa kabila ng kasamaan, ang katotohanan ay laging nagwawagi at ang pagpapatawad ay siyang daan tungo sa tunay na kalayaan. Ipinakita rin sa kwento na ang pagbabagong buhay ay posible para sa lahat. Si Bernardo, na dating kilala bilang binang, ay patunay na ang tao, gaano man kalalim ang pagkakamali, ay may kakayahang magbago kung bibigyan ng pagkakataon. Ang kwento'y nagpapaalala na ang pagiging mabuting tao ay hindi natatapos sa pagsisisi. Ito ay isang patuloy na proseso ng paggawa ng tama, ng pagiging matapat at pagtuwid sa mga nagawang mali, 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 sa mga nagawang